This. Naging tema, Attorney Trixie, nitong karamihan sa mga pag-iexplika ng mga senator judges, itong kaso, nitong isang court interpreter. Pakipaliwanag nga po sa atin. Naging importante ito sa hatol ng mga senador natin sapagkat ang sumulat ng isang concurring opinion dun sa kaso na yan ay yung mismong nasasakdal. Kung kaya't nagiging parang ironic na under the same circumstances, yung hindi pagdeklara ng mga assets nitong court stenographer ay naging basihan for her dismissal. So, yung parallelism dito hindi nawala dun sa mga senators, jurors, kung kaya't madali para sa kanila gamitin at naaangkop para sa mga desisyon nila. Attorney Joey, kung naaalala ninyo doon sa concurring opinion ni Chief Justice Corona sa kasong ito, may mga sinayit siyang parang ito yung standard na dapat sundan para sa mga public officials. Pwede niyo explain ang standards na pinag-usapan ng Chief Justice? Ang kanyang tinutukoy dito sa kanyang opinion ay yun ngang sa statement of assets and liabilities and net worth ng bawat public official, ini-expect na yung katotohanan, yung lahat ng iyong ari-arian, kahit maliit o malaki, ay iyong kailangang ilathala sa yung statement of assets and liabilities. Kaya nga ang lumalabas dito, ang karamihan ng senator judges na nagsasite or tumutukoy dito sa kasong ito, ay nagsasabi na, teka muna, kung yun ngang maliit na court interpreter ay nirequire mo na i-declare yung kanyang sari-sari store, bakit ikaw na 80 million pesos at $100 million na katumbas ng dollar deposits ay hindi mo dinideklara yung ganyan? Parang gaya nung sinabi ata ni Senator Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, ang ating katarungan, ang ating justice system ay dapat pantay-pantay para sa mahirap at para sa makapangyarihan. Kung anong ina-apply natin para sa mahirap, ganun din dapat para sa mayaman. Inuulit lang po natin sa ating mga manonood, 3 na po sa mga senator judges ang bumoboto ng not guilty para kay Chief Justice Corona at 14 po ang nagdesisyon na guilty po siya. Attorney Trixie, isa sa mga nagpaliwanag si Senador Pangilinan. At aside from rendering a guilty verdict, sinabi niya na dapat daw ay ma-disbar din itong si Chief Justice Corona. I remember isa sa mga officers ng Integrated Bar of the Philippines ang nagsabi nito. Ngunit nilinaw mo nga na hindi ito ang inyong posisyon. Ano po ba, yung mga naging violations po ba ng punong maestrado ay ground for disbarment? Meron possibility, kumbaga meron siyang vulnerability. Habang siya ay nakaupo bilang magistrado ng Korte Suprema, meron siyang immunity pati dito sa possibility of disbarment. However, kung matanggal siya sa pwesto, ukol dito sa impeachment trial niya, kung merong hatol ng conviction, then vulnerable siya sa lahat ng possible charges, including a possible administrative case for disbarment. So, ang grounds dito, kasi merong 4 na obligasyon ng isang abogado, isa ay ang obligasyon sa taong bayan, sa society. So, may role ang abogado bilang opisyal ng korte na mag-render ng honesty at saka good service. So, doon posibleng vulnerable siya. So, Attorney Trixie, klaruhin lang natin, what is the maximum penalty that the Chief Justice could receive kapag ma-convict siya as guilty sa impeachment? Dito ay removal from office ang maximum na nakalagay doon sa Constitution. Tsaka hindi na rin siya maaaring magsilbi pa sa pamahalaan. Perpetual disqualification from office. Okay, Attorney Joey, napansin din natin na karamihan sa mga senator judges na nagbigay ng guilty verdict sa punong maestrado ay nagsabi na he's guilty of culpable violation of the Constitution. Kahapon po ay naging diskusyon ito. Pakipaliwanag po kung bakit sa tingin nila po ay guilty itong si Chief Justice dito sa puntong ito. Ang sinasabi ng mga senator judges na tumutukoy sa culpable violation ay yun yung sinasabi nila. Ang intindi ng sa kanilang pananaw ng mga senator judges na ito ay ang culpa na pinanggagalingan ng salitang culpable ay hindi nangangailangan ng malicious intent. Hindi nangangailangan ng ill will or evil intent
para ito ay mag-constitute nga ng violation ng saligang batas. Ang sinasabi nila, oras na meron kang hindi sinunod na alituntunin o mandato ng saligang batas na klaro naman ang sinasabi na maliwanag na kailangan mong sundin itong sinasaad sa saligang batas, ikaw ay hindi na tumutupad sa iyong obligasyon. Lalo na ikaw ay isang punong mahistrado na naiintindihan mo naman ang pinagkakaiba ng isang striktong mandato na obligasyon sa isang panig at sa isang provision na hindi naman ganon kastrikto ang inuutos ng saligang batas. Dapat ay klaro sa iyo na meron kang obligasyon na dapat sinunod. Ngayon, dahil nga hindi niya sinunod ito, siya ay sinasabi ng mga senator judges na in violation, na ito ay nagko-constitute ng culpable violation. Ibig sabihin, kahit na walang ill will or mali Kahit siya, may good faith. kahit na may good faith, ito ay nagko-constitute ng violation ng Constitution. Na-mention mo, attorney, kanina yung boto ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron siyang law term na ginamit, yung konsepto ng the Bill of Attainder. Ano po ba ito para sa pag-explica lang sa publiko? Actually, ang aking intindi, si Senator Arroyo yata ang nagbanggit ng Bill of Attainder. Ni Joker, tama, sorry. Yes, oo. Parang ang sinasabi niya, we are convicting Chief Justice Corona of an offense which has not yet been legislated to exist. Parang ang sinasabi niya, itong Bill of Attainder kasi, kapag meron kang kaso, halimbawa sa regular court, at sinasabing ikaw ay being charged of an offense, pero kung susuriin mo naman itong tinatawag na nakasaad sa batas, ay mukhang wala naman doon ang ibinibintang sa'yo at hinahandang conviction laban sa'yo, maaari mong sabihin na, teka muna, gaya ng sinabi ni Senate President Enrile, mukhang napupunta yata tayo sa direksyon ng Bill of Attainder. Ang Bill of Attainder kasi dapat hindi ito pinapayagan ayon sa ating saligang batas. Bawal ito. Yung halimbawang magkakaroon ka ng batas na ia-apply mo ang kanyang epekto retroactively. Ibig sabihin sa mga akto o omission mo na ginawa o hindi ginawa bago ipasa o bago i-legislate itong batas na ito. Yun ang tinutukoy ni Senator Arroyo. Samantala po sa labas nitong media room, dito po sa Senate hallway ay ini-interview po si Congressman Neil Tupas. Panoorin po natin. Alright, nakaka-14 na po na guilty na verdict ang mga senator judges. Ako, Panoorin po. dami kong dinaanan na masama rin, di ba? Like mga pambabastos. Hanggang last minute kanina, humirit pa. So, Kaya nag-peace ako eh. Nagkakaroon po ng kaunting problemang teknikal. Ito pong video na ito ay nagagaling diretso live mula sa labas ng Senate Session Hall kung saan ini-interview po ang lead prosecutor na si Congressman Neil Tupas. hanggang palildihan ba naman Alright, balikan po natin, Attorney Trixie. Isa rin sa mga interesting na speeches ngayong araw na ito, itong kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Nakita na naman natin siya in her usual, demeanor, yes. Sinabi po niya na the prosecution has mistaken admission for confession. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawang terms na ito? Ang confession, inaamin mo ang pagkakasala mo at inaamin mo yung sala itself. Ang admission, inaamin mo yung facts that could lead to a conclusion of conviction or, in this case, conviction. So, malaki yung difference. Yun sa isa, inamin mo yung krimen. Yung isa, facts that may lead you to admit the crime. So, ang sinasabi niya dito is, ang argument ng ibang mga naghahatol ay kinukuha na nila yung mga salita ng nasasakdal at sinasabing ang bigat ng pagkakaamin niya ay kasing bigat ng isang confession. Sinabi rin ni Senadora Miriam Defensor Santiago na ang kanyang naging basihan for her judgment, yung preponderance of evidence. At ito rin yung sinabi noon, overwhelming preponderance of evidence. At ito rin ang sinabi noon ng presiding officer. Ngunit hindi naman naging malinaw among the senator judges. It was not set in stone. Ika nga.
Do you think, Attorney Joey, na kung naging clear ang guidelines sa pagdedesisyon dito sa evidence, ay medyo naging iba itong resulta, although hindi pa tayo tapos? Sa aking palagay, hindi magbabago ang inclination or pananaw ng maraming senator judges. Dahil unang-una, hindi naman karamihan dito sa mga senator judges ay abogado. So hindi klaro ang konsepto ng sinasabing overwhelming preponderance of evidence. Kahit na sa mga abogado, minsan nagkakaroon ng difference of opinion kung ano talagang tinutukoy nung preponderance of evidence or overwhelming preponderance of evidence. Pumapangalawa na dito, tama yung sabi mo, nung unang nag-lay down ng guidelines si Senate President Enrile, ang sinabi niya ay ang standard of evidence na ating gagamitin ay yung sufficient and convincing evidence. Ibig Clear and sabihin, convincing. sapat at nakakapag-kumbinse sa ating kaisipan na ebidensya. At sabi mo nga, nung pumasok si Senator Miriam Defensor, nung siya bumalik from her sick leave, sinabi niya, pinopropose niya na dapat ang maging standard ay overwhelming preponderance of evidence. Hindi naman ito nasunod. At parang ang lumabas, maraming nagsasabi na senator judges ngayon, lalo na yung mga hindi naman abogado, ang nagiging basihan nila ay ang kanilang konsyensya. Ang pinakamaganda nga dito para sa marami sigurong kababayan natin ay yung statement ni Senator Lito Lapid. Napakaganda niya nung sinabi niya na ako'y isang simpleng high school graduate lamang. Paano ko aasahan na huhusga sa punong mahistrado ng hudikatura? Pero ang sinabi niya, ang aking boto ay naaayon sa aking konsyensya. Ang konsyensya, ang sinusunod ay ang konsyensya mismo ng mga taong katulad ko na hindi nakapagtapos ng kolehiyo na simpleng high school graduate lang. At kung nakita natin yung scene kanina, yung mga senador mismo ay kumamay sa kanya at talagang nasabi na that there was representation of those who were marginalized. Balikan natin yung proseso. Attorney Trixie, if at the event, sabihin na natin makonvict si Chief Justice Corona sa first article na tinalakay, magsispeech pa ba or magbibigay pa, mag-register pa ng boto sa susunod na dalawa? Kapag na-convict siya on the first article, magiging moot na yung ibang articles. Posibleng hindi na magbobotohan doon. Unless may mag-motion pa on the part of the senators or on the part of the other, on the defense or on the prosecution. Although ang tingin ko dyan, hindi siya likely. Makikita rin natin, Gio, na this is really a celebration of democracy. Itong pagpapaliwanag ng mga senator judges, makikita natin hindi nga lahat legalistic. At ito nga naging paliwanag ni Senador Lito Lapid, I think ito yung puso nitong impeachment trial. Sila ay hinalal ng taong bayan, hindi dahil sila ay magagaling na mga abogado, kundi sila ang boses ng taong bayan. At ito yun nga, balikan natin yung essence ng paggalaw ng demokrasya sa bansa. Pero siguro isang tanong din natin dito ay, while at this process the representatives are working, ano kayang mga pagsusulong sa judiciary ang most likely magaganap pagkatapos nito? Attorney Joey, bago ko kausapin ang IBP spokesperson. Well, sa aking palagay, siguro makikita na ang isang mungkahi ng taong bayan ay itong mga salin ng mga Supreme Court justices na hanggang ngayon ay naitatago kapag kanilang pinrepara, naitatago at hindi naman dinidisclose dahil nga meron silang internal memorandum na hindi pwedeng ilabas ito. No? So sa aking palagay, siguro isang magiging mungkahi ng taong bayan through their representatives sa Kongreso ay siguro magkaroon ng pagbabago dito sa polisiya na ginagawa ng ating mga hudikatura. Attorney Trixie, marami rin ilan din sa ating mga senator judges ang nagsasabi na ito ay hudyat ng pagbabago. Sa tingin mo, sa politics naman, ano magiging epekto nito? Well, hindi naman nawala sa pandinig ng taong bayan ang challenge na inisyu ng nasasakdal dito. Posibleng ang makonvict siya, pero hindi naman nakalimutan yung kanyang challenge na nung nag-submit siya ng kanyang waiver para maaari ng ungkatin yung kanyang mga dollar accounts at possibly other accounts, hinagis din niya yung challenge dun sa ibang mga miyembro ng gobyerno, mga government officials, at sinabi niya, o kayo din. So, hindi yan nawala sa taong bayan. Ang tingin natin dito is, eventually, ipa-follow up din yan.
Mga kaibigan, 17 pa lang po sa mga senator judges ang naglalahad ng kanilang paghuhusga sa punong mahistrado. Iniintay pa natin ang 6 at nag-uumpisa na pong muli ang session. Oh, ikaw na. The Honorable Secretary. Senator Judge Recto. Thank you, Mr. President. I base my decision on the facts presented in this court and not on opinions aired outside of it, on testimonies of witnesses and not on theories of wags, on the arguments of lawyers and not on the analysis of their spokesmen, on submitted evidence and not on anonymous leaks, and above all, on the figures in official documents and not the numbers on the recent polls. Because as a judge, my duty is to choose what is right and not what is popular. Having expressed the foundation of my decision, let me put forward my observations on this trial. First, in an impeachment complaint, length is not strength. Better for an indictment to be short but substantial than one that is long in allegations but short in proof. Second, haste makes waste. The reason why the trial simmered in the Senate is because the articles were served half-cooked instead of well done. Third, the way evidence was produced left a bad taste in the mouth. Mr. President, let me now explain my vote. There is no such thing as a SAL-N so statistically perfect that it is precise to the last decimal point. If a government employee is asked to catalog what he owes and what he owns, some information may fall into the crack, not as an act of deliberate concealment, but as an unwitting omission done in good faith. So this boils down to the degree of the unintentional miscalculation, and logic dictates that we accept the slight inaccuracies, because if we leave no room for those, then believe me, no government official will be left behind his desk. In the case of the Chief Justice's SAL-N, the undeclared assets are so huge, 50 times more than what he declared in cash. 2.4 million in US dollar deposits, 80 million in peso deposits, that they cannot be brushed aside as innocent exclusions. The very same Constitution that he had sworn to obey and uphold makes it mandatory for a public officer like him to submit a true declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Mr. Corona knows this because in cases brought to the Supreme Court, he had punished his fellow government workers for failing to disclose far lesser amounts. He should have declared the above. Thus, I vote guilty on Article 2. Mr. President, in a few hours, we will be pulling the plug on this afternoon's political telenovela. With a sigh of relief, let's go back to our regular programming where hard, unheralded work is done away from the camera lights. The end of the trial doesn't call for celebration. It calls for getting our bearings back and setting our priorities right again. 1 in 5 people who watch this trial on TV occasionally go hungry. 1 in 3 in the labor force had all the time to watch because they had no work. 5 in 10 people who followed this trial rated themselves poor. 80% do not even have a bank account or savings.